Higit sa lahat, ang ating totoong mga panauhing pandangal sa umagang ito, ang mga mahal at magigiting nating mga guro ng ating bayan dito sa dako ng Quezon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, lalo na sa pamahalaang lalawigan ng Quezon sa pamumuno ni Governor Suarez sa pagkumbina ninyo sa inyong kapwa lingkod bayan upang makasama kayo sa umagang ito. Lalo pa tayong mapalad na naririto kasama sa atin si Binibining Sabrina Ungkiko na kinikilalang bilang Teacher Subsi. Hindi lamang sa kanyang mga mag-aaral, kundi pati na sa buong bansa bilang isang huwaran ng wagas na pangarap, dalisay na intensyon at tunay na serbisyo sa bayan. Malaking karangalan sa akin ang mga kasama ko sa pagtitipong ito, Teacher Sub. You truly live and embody the ideal of coming down from the hill and serving the world, your brothers and sisters, and your country to the meeting of the words of your alma mater song. Sana ay patuloy mo pang mapalawig sa lahat ang mga pampublikong guro sa buong bansa ang inyong mensahe sa pagtatayo at pag-asa sa ating pampublikong edukasyon. We are all aware that by next school year, the maiden batch of Senior High School 1, Grade 11, is set to roll out nationwide. By the following year, the same batch will progress to Senior High School 2, Grade 12, with the rest of the studentry leveling up accordingly. Thus, finally, consummating the implementation of our K+12 program. Now, just as the program is nearing its completion of its initial trial run, the crescendo of complaints and criticisms about the K-12 system has culminated even in petitions before the Supreme Court to suspend its implementation. Some are even going further to declare it unconstitutional. In my latest count, there are now 6 petitions pending before the High Court. I voted in favor of RA 10533, the Enhanced Basic Education Act, because I believe in its purpose and also recognize the need to upgrade our so-called pre-university educational system. This was to ensure as much as possible the widest propagation of the highest quality of education to the most number of our youth who are enrolled in our schools. Because based on statistics, the number of students alarmingly dwindles as you go up the educational ladder. Pinakamarami talaga ang bilang ng mga estudyante sa mga mas mababang baitang. Bukod sa ito ay ang international standard, mahalagang dagdagan pa ng 2 taon ng high school para ito na rin ang magsisilbi ng akmang pagsasanay para gawing mas lalong handa ang mga high school graduates na harapin ang tunay na mundo na pagtatrabaho kung sakali mang hindi na sila tutuloy pa ng kolehiyo. However, the readiness and soundness of our entire educational infrastructure is a different story altogether. Ang tanong natin ngayon, is it capable of absorbing the multiple shocks attendant to this substantial upgrade? Kumbaga sa cellphone, kakayanin ba ng lumang cellphone natin ang pag-upgrade sa bagong software? At kaya ba nitong patakbuhin ang mga makabagong program at mga application? And by our educational system, we are talking about all the stakeholders in the system. Our schools, our teachers, our education materials, our students, and of course, our parents. At ngayon, eto na nga, parating na ang kinakatakutan school year 2016 to 2017 para sa napipintong papasok sa mga senior high school 1. May mga nagsasabi na humigit kumulang na 80,000 guro sa kolehiyo ang mawawalan ng trabaho dahil wala raw di umano mag-e-enroll sa first year college. May posibilidad nga mangyari ito dahil ang mga fourth year high school ay aakyat muna ng senior high school.
Sabi naman ng Malacanang, hindi naman. Masyado namang malaki daw yung 80,000. Baka mga 8,000 lamang. Pero ano man ang tamang bilang, ito ay pag-amin sa mayroong talagang mga guro na maapektuhan at posibleng mawalan ng trabaho. Bukod pa rito, bababa rin ang enrollment at ang kita ng mga kolehiyo at universidad. At ang mga magulang ng mga mag-aaral naman, kaya ba nilang tustusan ang mga bagong gastos na dala ng karagdagan 2 taon sa high school? Maganda sana kung mapababa ang mga gastos at kung mas marami at mamadali ang government subsidy at scholarship sa mga pribadong edukasyon. Moreover, we all know about the pre-existing shortages in our educational system. Ibig sabihin, bago pa man nagsimulang K-12, may mga kakulangan na. With this fundamental premise, it was crystal clear to us in Congress that if we wanted the K-12 to succeed, we also had to simultaneously address all the essential infrastructural deficiencies, such as the shortages of classrooms and chairs. Most of all, we had to primarily address the perceived shortage in our teachers, both in their numbers and also in their competencies. Wag nating kalilimutan ang ating mga guro. These were the reasons why Congress put in several safeguards and fail-safe mechanisms in the law. First, Congress has mandated the DepEd to report to Congress about the implementation of the law and results of its efforts to address the existing problems. Second, Congress formed an oversight committee to continuously monitor the K-12 program of the DepEd. On the basis of these 2 safeguards alone, Congress could intervene to readjust and fine-tune the K-12 law, or, if called for by extreme circumstances, to repeal or maybe take it away altogether. And let us add to the whole mix the plenary power of Congress to approve and enact the government budget proposed by the President every year. The opening of Congress last July, highlighted by the President's SONA, signals that it is budgeting time once again. Just a few days ago, I received the President's proposed budget for the year 2016. It came as no surprise that the DepEd again has the lion's share of the 3 trillion peso national budget proposal with an allocation of 436.5 billion or 15% of the total budget. Aking hihiramin ang palaging bukang bibig ni Teacher Sabsi ang konsepto ng return on investment sa edukasyon. The budget process in Congress will be a good avenue for a face-to-face inquisition with the DepEd as to the real score about the implementation of the K-12 law, as to whether its strategies and efforts are really effective enough to address the problems and deficiencies encountered during these initial phases of implementation. Sa harap po ninyong lahat, makakaasa po kayo na babantayan ko, titiyakin na ang malaking budget ng DepEd ay magagamit ng tama at makatarungan. Kung may mataas na grade na inaasam-asam ng ating mga estudyante mula sa inyong mga guro, meron ding mataas na grades na pinapangarap ng ating mga guro, ang mataas na salary grade. Ang mga nakapangakong mga items sa upgraded salary grade ng mga guro ay dapat nang mabigay. Matagal nang kayong nag-aantay masyado. Dagdag pa rito ang mga premium contributions sa GSIS, SSS at Pag-ibig PhilHealth ay dapat palaging maayos, walang putol at walang anumang delay o backlog. Dapat din ay malaki ang pondo para sa scholarship assistance at subsidy para sa pribadong edukasyon. Dapat din ay may nakalaan na parang tinaguriang stabilization fund upang tulungan at maitawid ang mga guro na maapektuhan ang mga trabaho dahilan sa senior high school levels.
At kung may SY 2016, school year 2016, meron din naman nagpipintong EY 2016 o election year 2016. Accordingly, the special allowances of our teachers with election assignments should be handsomely budgeted and timely delivered by COMELEC. Na ibig sabihin ay thank you, hindi lamang TY ang bibigay. Ibig sabihin thank you na lang or tinapay for you. Babantayan po natin ito mabuti sa budget ng COMELEC na maitiyak na makarating ng tamang at mabilis sa ating mga guro na maraming ginagawa at maraming itinutulong bukod sa kanilang trabaho na nagtuturo sa ating mga kabataan. At national budget pa lamang yan, mga mahal kong mga guro. Siyempre, katuwang din natin ang lokal na pamahalaan sa pagpapaganda at pagpapaangat ng buhay ng ating mga guro. Bilang chairman ng Senate Committee on Local Government, patuloy akong nagkikipagsangguni sa mga lokal na pamahalaan. Sabay ng aking paniniwala na kailangan pagandahin ang ating programa ng edukasyon, naninindigan din ako na mas maigting dapat ang suporta ng pamahalaan sa ating mga guro dahil sila ay sasalo sa malaking bahagi ng ating enhanced basic education system. Ano man ang mga problema at mga hinain laban sa K-12 program, ang ating mga guro pa rin ang siyang magiging pundasyon ng mga haligi nito. Sila pa rin ang magtataguyod nito. Kulang man ang mga classroom, sa ilalim man ng puno ng mangga at sa ilalim ng init ng araw at malakas na ulan ang klase, 1:100 man ang teacher-student ratio, ilan man ang shift sa isang araw, ganito man ang kalagayan, alam ko na makakaasa pa rin ang sambayan ng Pilipino sa buong pusong serbisyo ng ating mga guro. Pero sana naman exaggeration lang ito. Huwag naman sana mangyari na mga kaawang-awang sitwasyon na yan. Kaya naman po, malaki ang maitutulong kung ang malaking budget ng DepEd ay talaga magagamit ng wasto upang solusyonan ang mga problema ng ating sistema. Ang tema ng World Teachers Day noong 2014 ay Invest in Teachers, Invest in the Future. Ngayon 2015 naman, it is Empowering Teachers, Building Sustainable Societies. Sana ay hindi tayo mapag-iwanan ng panahon. Nasa empowerment na ang mga ibang bansa. Samantalang tayo ay baka hindi pa rin nakukumpleto ang investment natin sa ating mga guro. Kailangan natin suportahan ng buo ang ating mga guro para tiyakin na sila ay palaging nagsusumikap na maging epektibo sa kanilang mahalagang tungkulin at serbisyo sa Pilipinas. Dagdag pa doon, tiyakin natin na sila ay palaging may malakas na boses. At hindi lamang boses sa classroom at silid-aralan ang tinutukoy ko, kundi boses sa pamahalaan at sa lipunan. Lalo na tungkol sa mga benepisyo sa ilalim ng batas tulad ng GSIS, SSS, Pag-ibig at iba pa. Nakakatanggap ako sa aking opisina ng mga reklamo mula sa mga guro tungkol sa mga di umanong fake, fraudulent o ghost loan. Nagulat na lamang sila sa computation ng kanilang retirement pay na meron pala kayong umanong mga outstanding loan na hindi nyo nalalaman na sa katunayan ay hindi naman talagang kinuha. Pero sa record ng GSIS, may application, may pirma, at may encashment ng cheque. Paano nangyari yun? Himala. O baka may multo yata. Lumalabas na nandyan pa rin ang mga sindikato sa paligid na nambibiktima ng kaawawang mga guro. Kawawa naman si Sel at saka si Ma'am. Ang pera na dapat sana ay para sa retirement, ubus na. Nakulimot ang mga humahalakha na manloloko ng manggaganso. Kaya mag-ingat po tayong mabuti.
Palaging tiyakin na maayos ang inyong mga files at records sa DepEd, sa GSIS at sa lahat ng ating mga ahensya sa pamahalaan. Asahan po ninyo, ako ay kasama ninyo sa pagbabantay at pangangalaga sa inyong mga interes at kapakanan. Patuloy ko pong isinusulong sa Senado ang aking mga pet bill na naglalayong itaas ang basic salary grade ng mga public school teacher. Magtayo ng sistema ng continuing education para sa mga guro at isang sistema ng pabahay sa lahat ng mga kawani ng pamahalaan, lalong-lalo na sa mga guro. Tumadalangin po ako na mabigyan ako ng sapat na pagkakataon upang maisakatuparan ang lahat ng mga ito mula sa puso ng aking puso. Maraming salamat po sa inyong pagtsatsaga at sa inyong pagpupunyagi. Maraming salamat sa inyong pagtayo bilang mga pangalawang magulang ng ating mga kabataan. Higit sa lahat, maraming salamat sa inyong mahalagang serbisyo sa bayan. Mabuhay po kayong lahat, mga mahal kong mga guro sa lahat ng dako ng Pilipinas. Mabuhay ang mga guro ng lalawigan ng Quezon. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.